Kitang-kita ni Blue na hindi magkamayaw si Duchess at ang mga kapatid at hipag nito sa pagyayakapan at pagkukumustahan nang dumugin sila ng mga ito sa hotel na tinutuluyan nila sa Indonesia mula ng nagdaang gabi. Kaninang umaga lang dumating ang iba pang kapatid at mga hipag nito maliban kina King Grand at asawa nitong si Vega. Kasama si King Grand sa helicopter na sumagip sa kanila. Lahat pala ng mga kapatid ni Duchess ay nagkanya-kanya ng range ng paghahanapan na maaaring kinaroroonan nito. Hindi sumuko ang mga itong matagpuan ng dalaga kahit pa may mga balitang marahil ay nalunod na sila dahil hindi sila kasama sa mga survivors ng lumubog na barko. Ang tanging wala roon ay mga magulang ni Duchess. Ayon sa kapatid nitong si Cedric, hindi maaaring bumiyahe ang mga ito dahil kapwa na ospital ang mga ito nang mag-collapse ang mga ito nang malaman na ang nangyari sa barkong sinakyan nila. Binabantayan ng mga ito ng mga asawa ni Duke at Cedric. Blue knew he shouldn't be feeling this resentment against Duchess for acting as if she had completely forgotten his existence. Natural na mamiss at nais nitong i-reassure ang pamilya nito na ligtas at maayos ang lagay nito. Pero hindi niya mapigilan ang sarili habang tahimik niyang pinagmamasdan ito mula sa kinatatayuan niya ilang metro mula sa mga ito. Noong sila ang magkasama sa isla, umiinog sa isa't isa ang mundo nila. At hindi man niya maamin ng malakas dito, isang parte niya ang humihiling na sanay nasa isla pa rin sila ngayon. Hindi rin niya matukoy kung kailan eksakto siya nagsimulang magtiwala rito at ituring itong mahalagang tao sa kanya. Hindi kailanman naging madali para sa kanya ang makipaglapit sa ibang tao. Parte iyon ng leksyong iniwan sa kanya ng nakaraan niya. Natutuhan niya na ang pagtitiwala sa ibang tao at pagpayag na mapalapit ang mga ito sa kanya ay karaniwang nagtatapos sa kabiguan. Sa umpisa pa lang, malinaw sa kanya na nagmula si Duchess sa mundo na malayong malayo sa kanya. Ito ang tipo ng babaeng hindi niya nanaising pagtuunan ng anumang damdamin. Unang kita pa lang niya rito, alam na niyang malaking gulo ang dadalhin nito sa buhay niya. Kaya nga todo tanggi siya sa alok nitong trabaho. Subalit sadyang mapilit at maparaan ito. From being irritated and exasperated with her persistence, he started to be amused by her candor. And when he saw the shape she was hiding behind her silly costumes, he fell in lust with her like he had never had a woman before. Pero ngayong nakabalik na sila sa normal na mundo, alam niyang kailangan niyang unti-unti na namang itayo ang pader na nakapalibot sa kanya. Muli niyang ididistansya ang sarili niya mula sa ibang tao upang masigurong hindi na uli siya makakapanakita mga tulad ni Duchess, ni Roy o ni Evelyn. So long, lady. Mahinang paalam niya habang nakatitig sa nakatawang mukha ni Duchess bago tumalikod. Gagawin niya ang trabahong ibinigay nito sa kanya para hanapin ang nawawalang di umanong kapatid nito. Pero anumang mayroon sa kanila ay tatapusin na niya noon. She was a Duchess and he was a hardened ex-cop with a mission to do that could probably end with him dying. Akmang hahakbang na siya palayo nang pigilan siya ng malumanay na boses ng isa sa mga hipag ni Duchess. Mr. Chandler, hindi mo naman siguro binabalak umalis nang hindi man lang nagpapaalam kay Duchess, ano? Si Emily Townsend iyon na bagaman malayo ang tahimik at simpleng personalidad sa sikat at pansinin nitong asawang si Prince Townsend ay mukhang masaya naman sa piling ng lalaki. Ni hindi ka pa namin napapasalamatan sa pagliligtas mo sa kanya. Muli siyang napatingin sa gawin ni Duchess. Bahagyang naningkit ang mga mata nito nang marahil ay mahulaan ang binabalak niyang pag-alis ng walang abiso rito. Oh no, you won't. Mariing saad nito. Malalaki ang mga hakbang na lumapit ito sa kanya at mahigpit na hinawakan siya sa braso. Hindi ka pupunta kahit saan, Blue Chandler. May usapan pa tayo at hindi ako papayag na umatras ka roon. Hindi naman ako umaatras. Gagawin ko ang trabahong ipinapagawa mo pero kailangan ko munang umuwi. May mga naghahanap din sa akin at... Sino? Ang pagkakaalam ko ni Aso o Daga walang naghihintay sa'yo sa bahay mo.
Wala kang pamilya at lahat ng mga kaibigan mo dati ay matagal mo nang pinagkakalimutan. Kaya sigurado akong walang naghahanap sa'yo. Gusto mo lang talagang takasan ako, ano? Nakapamaywang na sikmat nito sa kanya. Lihim na namura niya ang sarili. Siya mismo ang nagsabi rito na walang maghahanap sa kanya sakaling hindi na sila makabalik sa sibilisasyon noong nasa isla pa sila. Duchess, huwag ka namang bastos. Maagap na saway rito ng kapatid nitong si King Grand. Humihingi ng paumanhin ang anyo nito nang tumingin sa kanya. I'm sorry, Blue. Of course you'd want to go and inform your family that you're safe. Gamitin mo na ang private jet namin. Malaki ang utang na loob namin sa pagligtas mo kay Duchess. But King Grand, you can't let him live, protesta ni Duchess. Iiling-iling na tiningnan ito ng kapatid nitong si Duke. Kanina pa niya napapansin na ito at si Prince ang madalas humirit na mga nanguuyam na salita patungkol kay Duchess. Ni hindi man lang inisip ng mga ito na maaaring napapahiya na si Duchess sa mga pinagsasabi ng mga ito, lalo pa at kaharap siya. Duchess, the man probably needs some rest from you. Ako man ang malagay sa posisyon niya at araw at gabi akong magdudusa sa nakakapikon mong... Duchess doesn't deserve your cheeseless ridicule, Townsend. She just came from a traumatic experience and all you can do is jeer at her. Gigil na sansala niya sa panunuya ng mga ito sa dalaga. Tila hindi sanay ang sinuman sa mga kaharap niya na may sumisita kay Duke dahil para siyang nagsalita ng alien na wika sa paraan ng pagtitig ng mga ito sa kanya. Pero si Duchess ay malapad at puno ng pasasalamat ang ngiti habang nakatingin sa kanya. Kaya baliwala sa kanya ang reaksyon ng pamilya nito. Sapat nang naipakita na yaritong hindi nito kailangang basta tanggapin ang mga nakakapikong pananalita rito ng mga kapatid nito. Bloody hell! Anong ipinakain ni Duchess sa'yo? Sabay na bulalas ni Duke at Prince habang sina King Grand Cedric at ang dalawang hipag ni Duchess ay hindi tinago ang labis na pagkaaliw sa kanya. FYI Chandler, kung iniisip mong kawawa at inaabuso iyang damsel in distress mo, lilinawin ko na sayo. Naghahalusinasyon ka. Epekto malamang ng lagnat mo. Mariing wika ni Prince. Oh, shut up Prince. Dapat sanayin na ninyo ang mga sarili ninyong maging mabait sa kanya. Mula sa araw na ito ay magiging parte na siya ng pamilya natin. Wika ni Duchess. Puno ng katiyakan at pagmamalaki ang tono. What? Gilalas at sabay-sabay na sambit ng mga ito. 7 pares din ng mga mata ang nanlaki habang nakatitig sa mukha nito. Bloody hell! Anong ibig mong sabihin, Duchess? Pakakasalan mo siya? Ani ni Duke. Isa na naman ba ito sa mga hindi nakakatuwang biro mo, Duchess? Sabi ni Prince. What the hell are you talking about? Hindi kita pakakasalan. Kailan ko sinabing pakakasalan kita? Wala tayong relasyon. Bulalas niya. Sabay-sabay at hindi magkamayaw ang pagpoprotesta nila sa pahayag nito. Quiet! Malakas na sigaw nito. Itinaas pa nito ang mga kamay. Siya ang unang itinuro nito. Wala pa bang relasyon ang tawag mo sa mga ginawa mo sa akin habang nasa isla tayo? Ano akala mo? Libre iyon at ginagawa ko sa lahat ng lalaking nakakasama kong na-stranded sa isla? Tila nagngingit-ngit na sabi nito sa kanya. I'm the only man you've been stranded with, damn it. And that's not the point. I'm not marrying you, mariing sabi nito. Marahas na sinuklay niya ng kamay ang kanyang buhok. Kahit outnumbered siya sa mga kapatid nito, matapang na sinalubong niya ang galit na tingin ng mga ito. Hindi naman kita inaalok na pakasalan ako, ano? Not yet anyway. Asik ni Duchess sa kanya bago nito hinarap ang mga kapatid nito. Kalmado ang anyo at tono nito pero nakikita niya ang pagpupuyos ng kalooban nito sa kanya. As I was saying, bago ninyo ako in-interrupt, magiging parte na rin siya ng pamilya natin dahil drum rolls please. Siya si Royal Blue Townsend, the missing heir.
Namayani ang mahabang katahimikan. Tila pati ang ibang tao sa ibang kwarto ng hotel ay tumigil sa pag-iingay at paghinga. Ang malakas na biglang pagsinghap ni Duchess ang pumutol sa katahimikang iyon. Sindak na napatitig ito sa kanya. Nasapo ang bibig ng kaliwang kamay. Wait, kung ako si Royal, ibig sabihin magkapatid tayo? No, it can't be. Hindi kita pwedeng maging kapatid. Hindi tayo pwedeng magkatuluyan kapag ganon. Bulalas nito. At tila iyon ang kauna-unahang pagkakataon na hinimatay ito. Dahil nang sambutin niya ang katawan nito, ay anim na gulat at hindi makapaniwalang sigaw ang pumailan lang sa paligid. Iniiwas ni Duchess ang tingin sa lipos sa kasiyahang mukha ng kanyang ina habang mainit na sinasalubong nito ang yakap ni Blue. Malinaw ang kasabikhan ng kinikilala nilang ina sa tunay nitong anak. Dahil kahit alam na nitong hindi si Blue ang tunay na Royal, tuwing kaharap nito ang lalaking kahawig na kahawig ng sarili nitong anak sakaling nabuhay si Royal Townsend, ay masayang masaya pa rin ito. Ngunit malinaw rin ang pagkaasiwa ni Blue sa atensyon ng kanyang ina. Madali namang naunawaan iyon dahil hindi ito lumaki sa piling ng sarili nitong ina. Ang totoo, wala itong kinalakihang pamilya. Anak di umano ng isang British sa babaeng dating maid nito. Ang kwento raw kay Blue ng isang dating kaibigan ng ina nito, hindi ito tinanggap na anak ng ama nito. Hindi raw naniwala ang British na ito ang ama ni Blue. Kaya hindi pinanagutan ng ina nito hanggang sa mapilitan ng ina nito na magbenta ng katawan para masuportahan ito. Kinuha ito ng estado nang mamatay ang ina nito sa isang aksidente noong 5 taong gulang pa lang ito. Pero palipat-lipat ito ng foster home dahil lagi itong inaayawan ng mga pamilyang napupuntahan nito. Sutil daw kasi ito at laging tumatakas sa mga foster homes upang subukang hanapin ang ina nito sa pag-aakalang buhay pa iyon at nakakulong lang uli. Ilang beses kasing nahuli ang ina nito noong nabubuhay pa dahil na rin sa uri ng trabaho nito. Sa murang isip ni Blue, hindi nito nauunawaan na hindi nababalik ang ina nito. Namulat lang ito sa katotohanan ng magkaedad na. Ngunit ang mga panahong iyon ay may masama ng reputasyon ito ng pagiging pasaway kaya wala ng foster home na gustong tumanggap dito. Hanggang sa magpasya na lang itong buhayin ang sarili sa kalye nang tumuntong ito ng edad na 14. Kaysa hayaan na naman ng ibang tao na talikuran at ayawan ito na ang naunang magsara ng pinto nito sa mga tagaong nakapaligid dito. At nang minsang maglakas loob naman itong hanapin ang tunay na ama nito noong 17 ito, tinanong lang ito ng lalaki kung magkano ang kailangan nito para tuluyan ang hindi magpakita rito at sa pamilya nito. Pasensya ka na kung napagkamalan ka ni Duchess na ikaw ang aking Royal. Pero kung ako man ang nakakita sa iyo sa unang beses, yun din ang iisipin ko. Wika rito ng kanyang ina. Nakalabing humalikip siya ng halos sabay-sabay na bumaling ang lahat sa kanya. It was an honest mistake. Kahit kayo ay naisip din na magkamukha sila ni Dad. Depensa niya. Oo nga, pero bland at green-eyed si Royal. At kung nag-imbestiga ka muna bago ka sumigi ng sumigi, dapat nalaman mo yun. Ang dami-daming litrato ni Royal noong baby pa siya sa bahay ni England. Sikmat ni Duke sa kanya. Well, naisip kong magpatina lang ng buhok si Blue kaya hindi siya blonde. Malamyang sagot niya. Totoong kulay ng buhok ko ito. Bakit ko naman nakakailanganing magpatina? Nakataas ang isang kilay na sabi ni Blue sa kanya. Lagi kasi siyang nagpapalit ng kulay ng buhok, kaya akala niya lahat ng tao habi rin iyon. Come to think of it, ngayon ko lang yata uli nakita ang tunay na buhok. Sagot ni Cedric dito. Pero nahihiwagaan pa rin ako kung paano naging kahawig ni Dad si Blue. Sigurado ka bang hindi ka sumala ni minsan sa pagsasama niyo ni Ma'am? Dad, nanunudyong tanong ni Prince sa kanyang ama. Of course, I am. Takot ko lang mahabol ng itak ng nanay niyo.
Pero tama ka, Prince. Saad ng kanilang ama bago nito itinuon ang pansin kay Blue. Ano nga ba uli ang pangalan ng magulang mo, Blue? Marahil ay isang malayong kamag-anak ko sila. My mother's name was Annabel Chandler and my father's name is Thomas Bradford. Bloody hell! Sabay-sabay na bulalas nila maliban sa kanilang ina na saglit na napatulala bago malakas na napahalakhak. Halatang naguluhan naman si Blue. Well, you may not be my son, but you sure as hell are my nephew. Thomas is my older half-brother. We share the same father, but his mother married Stephen Bradford before he was born. Nakakahiyamang aminin pero tinakbuhan ni dadang ina ni Thomas, kaya napilitan itong magpakasal kay Bradford para hindi maging bastardo si Thomas. Salaysay rito ng kanyang ama. Wala kaming komunikasyon sa kanya dahil kailanman ay hindi niya itinuring ang sarili niyang isang Townsend, ni hindi siya pumunta sa libing ni Granddaddy. Isa raw siyang Bradford at wala siyang pakialam kay Granddaddy o sa kagustuhan nitong makabawi sa naging pagkukulang sa kanya noon. Dagdag niya sa kwento ng kanyang ama. Tumango-tango naman ito. I see. It's kinda ironic, isn't it? His own father rejected his mother and yet he still did the same to my mother. Saad nito sa mapait na tono. Malakas na naghaham si Duchess sa tono ng BR Guest na isa sa mga kanta sa animated film na Beauty and the Beast habang sinisindihan niya ang mga scented candles na inilagay niya sa mesa. What are you doing here? Gulat na bulalas ni Blue nang mabungaran siya nito sa loob ng dining area ng apartment nito sa Colorado. 2 linggo at 3 araw na mula nang huli silang magkita. Ang balak niya ay hintayin maunang kumontak ito sa kanya at ayusin ang hindi pagkakasundo nila bago ito umalis ng Pilipinas. Pero hindi na niya matiis na hindi ito makita. Sa isip niya napakababaw ng pinagtalunan nila. Ang pagkain nito ng barbecue sa harap niya. Pero lumaki ng lumaki iyon hanggang sa sinisigawan na niya ito na ayaw na niyang makita ito. It was just a figure of speech dahil nasa gitna siya ng pamosong temper niya, pero hindi niya akalaing seseryosohin nito iyon. Kinabukasan ay nagpaalam ito sa kanya at sa pamilya niya na babalik na ito sa Colorado. Hindi niya ito pinigilan dahil na rin sa pride niya. Inisip niyang baka sinusubukan lang siya nito kung pipigilan niya ito at magmamakaawa siya rito na huwag itong umalis. Pero umalis pa rin ito. Maliban sa simpleng pagtawag sa kanya para sabihing nasa Colorado na ito, hindi na uli ito tumawag. Kaya sa kabila ng pagtutol ng pamilya niya na nag-aalala sa muling pag-alis niya, ay mabalitaan na naman ng mga ito na nawawala siya. Umalis pa rin siya ng Pilipinas. Lumipad siya patungo sa Colorado upang puntahan si Blue. Nagpumilit si Duke na samahan siya. At dahil alam niyang matatagalan pa siyang makaalis ng bansa kung hindi siya papayag sa gusto nito at ng mga magulang nila, hinayaan na lang niyang bumuntot ito sa kanya. Balak pa nga sana nitong sumama sa kanya hanggang sa bahay ni Blue, pero umalma na siya. Ang kapalit nga lang niyon ay ang pangako niya na hindi na niya tatakasan o ililigaw ang 2 bodyguards niya. Iyon kasi ang ginawa niya noong binubuntatan niya si Blue. Ang gusto ko sana ay mag-bake ng lasagna para sa dinner natin. Pero nakalimutan kong hindi nga pala ako marunong magluto. Baka malason lang kita. Kaya bumili na lang ako ng luto sa Bellissima Restaurant. Sagot niya. Inilagay niya sa inihanda niyang basket ang mga garlic breadsticks bago humakbang palapit dito. I see, kunot noo pa ring sabi ni Blue. How did you get in? Lumingali nga ito sa paligid na parang may hinahanap. Ni hindi nito napansin ang tangkang pagtiyad niya upang hagkan ito sa pisngi. Boston gave me your spare kiss. Damn interfering bastard. You don't look happy to see me? Bagaman nakangiti hindi niya maiwasang mag-alinlangan. Hindi siya bulag para hindi makita ang pagngiwi nito.
Malalaki ang hakbang na tinungo nito ang kwarto nito. Mabagal ang mga hakbang na sinundan niya ito. Marahil ay may nais itong kunin sa silid. Pero pagdating niya roon, wala naman itong kinukuha o hinahanap. Bagkos tila chinecheck nito ang silid na parang nag-aalala itong may kinuha siya roon. Doon na siya hindi nakatiis. I'm not a thief, Blue. Wala akong kinuha rito sa kwarto mo. Nilinis ko lang ang mga kalat na nadatnan ko at pinalitan ang beddings ng kama mo. Yun lang. Pero kung duda ka pa rin, pwede mo naman akong kapkapan. Taas noong wika niya. Tila napahiyang pinamulahan ito ng mukha. Ngunit agading nawala ang emosyong iyon. I'm sorry, hindi yun ang iniisip ko. Ayoko lang kasing nagagalaw ang mga gamit ko nang walang pahintulot ko at I knew it was a mistake coming here. Bulalas niya. Ikinubli sa likod ng galit ang sakit na dulot ng malamig na pakikitungo nito sa kanya. Marahas na tinalokoran niya ito. Tama ka. Masyado nga tayong magkaiba. Mahilig ka sa matapang na kape while I can't stand even the smell of it. You don't want me cleaning your house. You love the food I hate to eat. You hate my fashion sense and I bet you even hate the fact that I came into your life. Akusan niya rito nang humarap uli siya rito. Gustuhin man niya, alam niyang hindi niya naikubli rito ang sakit na nararamdaman niya. Mabilis na umiwas siya rito nang makita niyang umangat ang mga braso nito upang marahil ay aluin siya. Damn it, Duchess! Must you be so damn melodramatic over this? Sinabi ko lang na ayokong naiiba ang pwesto ng mga gamit ko. Call me obsessive-compulsive, but I just can't stand for my things to be moved from where I last put them. Wala itong kinalaman sa'yo o sa relasyon natin. Oh, sambit niya. Mistulang lobang tinusok ng karayom na unti-unting nag-deflate ang galit niya. Ganun ba? Well, lasagna. Sheepish ang ngiting untag niya. Ikinumpas ang isang kamay sa gawin ng mesa. Tila nayayamot na umiling-iling ito. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko sa'yo, Duchess. Pilyang umiti siya. Lumakad siya palapit dito. May dagdag na indak ang baywang at nang aakit ang tinging ipinukol niya rito. Ikinawit niya ang braso niya sa leeg nito. Tumiyad upang maabot ng labi ang labi nito. Want some suggestions? Anas niya sa mapanghibong boses. Suggestions? Hell, I want some action. Bulalas nito. Puno ng pagnanasa ang lunti ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Hinapit siya nito sa bewang palapit dito para maipadama sa kanya kung gaano kabilis ang reaksyon ng katawan nito sa pagkakalapit nila. Panay ang mura ni Blue sa sarili habang pinagmamasdan ang nakangiting mukha ni Duchess. Abala ito sa pamimili ng mga lettuce at kamatis na isasahog sa salad na gagawin niya mamaya. Walang nag-iisip na isa itong billionaire heiress sa hitsura nito ngayon habang nag-grocery para sa kanya. Hey, kung makabuntong hinanga ka, parang end of the world na mamaya ah. May problema ba? Untag nito sa kanya. Bumalik ito sa tabi niya. Inilagay sa pushcart na tulak-tulak niya ang mga gulay na napili nito. Pagkatapos ay ikinawit nito ang braso sa braso niya. Wala, pagkakaila niya. Alangan namang sabihin niya ritong binubuo na niya sa isip niya ang mga sasabihin niya para makipaghiwalay rito. Ang totoo, akala niya ay tapos na sila na maghiwalay sila noon sa Pilipinas. Hindi niya inaasahang susundan siya nito sa Colorado. Hindi rin niya inaasahan ang reaksyon niya na makita niya ito sa apartment niya. Anibo nag-bungee jumping ang puso niya na tumalon-talon. Na magkahiwalay sila, naikondisyonan niya ang isip niya na hindi na niya ito makikita muli. At kung may mga gaming otomatikong bumabaling sa kanya ang bakanteng espasyo sa kama niya, hinahanap ang presensya nito. Pilit niyang idinidikdik sa isip niya na bukas makalawa ay mawawala rin ang pangungulilang iyon.
He was not cut out for the kind of relationship a woman like her wanted and needed. Hindi siya kailanman magiging komportableng may ibang inaalala. Sanay siyang nag-iisa. Sanay siyang hawak niya ang kontrol sa bawat aspeto ng buhay niya. Walang lugar sa buhay niya ang isang tulad ni Duchess. Ngayon pa lang ay dapat na niyang putulin ang ugnayan nila bago pa dumating ang puntong kamumuhian siya nito tulad ng nangyari sa mga dating relasyon niya. Hindi niya gustong sa paghihiwalay nila ni Duchess ay masamang alaala ang dalhin nito tungkol sa kanya. Ayaw niyang paasahin ito sa bagay na alam niyang hindi niya maibibigay rito. Noong una, akala ni Duchess ay nagbibiro si Blue sa sinabi nito habang pinapanood niya itong mag-empake ng mga damit nito. Ayon dito, bumalik na ito sa trabaho nito sa firm ni Boston Manning at kaya ito aalis ngayon ay dahil sa kasong ibinigay rito. Pero ang sunod na sinabi nito ay labis na nagpagulo sa isip niya. Wala naman silang pinagtalunan ng mga nagdaang araw. Walang rason para bigla-bigla ay sabihin nitong tapos na sila. Hindi kita maintindihan, Blue. Sinasabi mo bang gusto mo nang makipaghiwalay sa akin? Hindi makapaniwalang tanong niya rito. I'm sorry, Duchess. Hindi ko ginustong mangyari ito. Buong akala ko nga nang umalis ako ng Pilipinas ay tapos na tayo. Hindi ko inaasahan ang pagsunod mo sa akin dito. Tumawa siya ng pagak. Pwes, bakit hindi mo sinabi sa akin iyon nang dumating ako? Hinayaan mo pa akong umasang may relasyon pa akong sinasagip sa paglunok ko ng pride ko? Bumuntong hininga ito. Iyon sana ang plano ko pero hindi ko nagawa dahil naaawa ako sa iyo at isang malakas na sampal ang pinadapo niya sa pisngi nito. I don't need your pity, you asshole. Are you telling me that you made love to me all week because you pitied me? Singhal niya upang hindi siya mapahagulhol. Mas mabuti pa siguro kung sinuntok na lang siya nito o kaya minura. Pero ang tingnan siya nito ngayon na tila isa siyang pulubing nagmamakaawang mahalin ito. Parang sinaksak na rin ito ang puso niya. No, I wanted you to, you know that. Hindi ko kayang pikein iyon ng ganon kahusay. But I already told you I'm not the kind of man who stays long with a woman. I don't have room in my life for anyone. Mariing sabi nito. Hinawakan siya nito sa mga balikat. Humihingi ng tawad ang anyo. Especially a woman who is in love with me. Wala itong kinalaman kung sino o ano ka, Duchess. Ang problema ay nasa akin. Hindi ako marunong magmahal at ayokong mas masaktan ka kapag pinatagal pa natin ang pagpapanggap na balang araw ay mamahalin din kita. Asshole, I don't love you. Hindi ko sinabi kahit kailan na mahal kita. Galit na tanggi niya. Marahas na pinalis niya ang mga kamay nito na nakahawak sa kanya. Tinungo niya ang closet na pinaglalagyan ng maleta niya. Uunahan na niya ito sa pag-alis. Hindi niya ito bibigyan ng pagkakataong masabing ito ang nang-iwan sa kanya. Gusto mong tapusin natin to? Eh di tapusin. Hindi lang ikaw ang kayang tumalikod at mang-iwan. Tama ka. Hindi ka marunong magmahal. At hindi ka matututo kahit kailan dahil ayaw mong pag-aralan. I'm sorry, Duchess. Mahinang sabi nito. A large number of heads, most of them females, turned to follow the tall, gorgeous man coming out of the arrival area at the airport's main lobby. Akala yata ng marami ay si Brad Pitt ang dumating na nagpaitim lang ng buhok dahil sa malaking pagkakahawig nito sa naturang Hollywood star. Ngunit kapag matagal na tinitigan ang lalaki, mapapansing higit na bata ito kaysa aktor at mayroon itong mahabang pilat mula sa sulok ng kaliwang mata hanggang sa sentido nito. Mas matangkad din ito ng 1 o 2 pulgada kaysa aktor at sa halip na matingkad na asul ang mga mata, malalim na luntian iyon. Ang katawan nito ay balingkinitan din. Nasa bawat hakbang nito ang tiwala sa sarili.
Kung ang halos lahat ng mga babaeng naroon ay hindi magkamayaw sa paghabol ng tingin dito, iba naman si Duchess. Hindi siya magkamayaw sa panggigigil sa kapatid niya na katabi niyang nakatayo. "You asked Duke. You set me up." Akusa niya rito. "Sabi mo, sina Prince ang susunduin natin dito." Kung hindi lang karga-karga niya ang 18-month-old na pamangking si Cody, baka nasabunutan pa niya si Duke sa sobrang inis niya rito. Hindi niya malaman kung aalis na bago pa tuluyang makalapit sa kinatatayuan nila si Blue o mananatili at bahala na kapag nagkaharap sila. Painosenteng ng laki ang mga mata ni Duke. Animo nagtataka pa rin. "Sina Prince nga ang susunduin natin. Pero bakit nga kaya andito si Blue?" Baka nagkita-kita sila sa airport sa LA at nagsabay-sabay ng bumiyahe. Hayun kasunod niya si Prince at Emily. Anito sabay turo sa kapatid nila at sa asawa nito. "I'll get you for this, Duke. I swear I will." Asag niya rito. Kung hindi lang eskandalosong itulak niya ito sa katabi nilang hagdan, malamang na kanina pa niya itong pinagulong pababa. Batid nitong nihibla ng buhok o picture man lang ng anino ni Blue ay ayaw niyang makita. "Will you calm down, Duchess? Tinatakot mo ang baby. Gusto mong sapakin ka ni Emily kapag nakita kang pinaiiyak mo ang unique iho niya?" Eksaheradong saway nito sa kanya. Hindi naman kasi nagulat si Cody kahit malakas ang boses niya. Pumapalakpak pa nga ito na tila nakakaintindi at kampi ito sa kanya. Kahit gusto pa niyang sagutin uli ang kapatid hindi niya nagawa dahil nakalapit na sa kanila ang tatlong bagong dating. Si Emily ay agad na kinuha si Cody mula sa kanya at pinupog ng halik ang bata. Animo isang dekadang hindi nakita ng hipag niya ang anak nito, gayong wala pang isang buwan mula nang magtungo ito at si Prince sa States. Her brother wanted to see and meet his real father, Stuart McLean, kaya nagpunta ito at si Emily sa States. Pero based sa nababasa niyang tensyon sa sulok ng mga labi nito, may kutob siyang hindi maganda ang paghaharap nito at ng ama na umabando na rito. Sa opinyon niya, hindi na dapat ito nag-aksaya pa ng oras sa paghahanap sa mga magulang na nag-abando na rito. Para sa kanya, iisa lang ang ina nilang 5 magkakapatid. Kahit pa ni isa sa kanila ay hindi nagmula sa sinapupunan nito. Reyna Yelena Townsend was her one and only mother and Bradley Townsend was her father. Wala na siyang iba pang kinikilala o kikilalaning tunay na mga magulang kundi ang mag-asawang kumupkop at umaruga sa kanya pagkatapos siyang itapon sa basurahan ng tunay niyang ina. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pang tuntunin ng mga nakakatanda niyang kapatid ang tunay na mga magulang ng mga ito na nagpabaya at tumalikod naman sa mga ito. It was such a waste of time and a fruitless effort when all 5 of them already had the best sets of parents anyone could ever ask for. "Mamaya na kita iihawin sa pagtatanong tungkol sa biyahe niyo, Prince. But for now, just give me a hug," aniya sa kapatid. Siya ang may tuturing na bunso sa kanilang 5, pero dahil halos sa England sila lumaki lahat, hindi niya nakasanayang tawaging kuya ang sinuman sa mga ito. Maliliit pa lang sila ay matatas na silang managalog. Isa iyon sa mga wikang unang itinuro sa kanila ng kinikilala nilang ina. Bukod sa taunang pagbabakasyon nila sa Pilipinas noon, pulos Filipina rin ang mga yaya at kasambahay nila sa Townsend Manor. She was 19 nang magkasundo ang mga magulang nila na sa Pilipinas na mag-base. Naho-homesick na kasi ang kanilang ina. "You look wonderful, Duchess," puri ni Prince nang pakawalan siya mula sa mahigpit na yakap nito sa kanya. Mahigit 6 na buwan din kasi silang hindi nagkita. Wala na ito at si Emily. Nang bumalik siya ng Pilipinas mula sa 5 buwang pinananatili niya sa France. "I know," nakangiting sang-ayon niya. Nakita niya mula sa sulok ng mga mata niya na hindi pa tapos nang magkamustahan sina Duke at Blue.
At ngayon ay nakangiting pinagmamasdan siya ng huli na tila ba naghihintay ito na ito naman ang harapin at batiin niya. Sinadya niyang talikuran ito na parang hindi niya ito kilala. Ikinawit niya ang kamay niya sa braso ni Emily at nagyaya ng umalis. Not even a hi, hello, go to bloody everlasting hell, Blue Duchess? Naaaliw na untag ni Blue mula sa likuran niya. Sure, go to bloody everlasting hell and stay there till eternity ends. There? Satisfied? Sarkastiko ang ngiting nilingon niya ito bago muling bumaling sa harap. Maliliit ang mga hakbang niya palayo rito upang ipakitang hindi niya ito tinatakasan. Nais niyang ipakita rito na baliwala na ito sa kanya ngayon kaya wala siyang interes na kumustahin ito o maging sibil dito. You ask for it? Narinig niyang natatawang tukso rito ni Duke. Ramdam niya ang init na nagtatakang tingin sa kanya ni Emily, pero nagpatay mali siya. Diretso lang sa nilalakaran ang tingin niya. Siya ba, Duchess? Mahinang untag nito na bahagya pang sumulyap sa likuran nila. Anong ibig mong sabihin? Bigla siyang kinabahan. None of her brothers knew the truth but all of her sister-in-law knew at least some parts of it. Sa mga ito kasi siya ang umangal-ngal at naglalabas ng lahat ng hinanakit at bigat sa dibdib noon. Subalit may ilang bahagi pa rin siyang piniling itago sa mga ito. Tiyak na kapag sinabi niya sa mga ito ang pinakamalaking parte ng sekreto niya, makararating iyon sa mga kapatid niya and all hell would break loose. Caitlin real father, anas ni Emily. Nasa boses nito ang pag-alala at pagkabalisa. 3 salita lang iyon pero daig pa niyon ang bombang sumabog sa mismong tapat ng tainga niya. Kung nakaya nitong ikonekta at pagdikitin ang pangalan ng munting sanggol na iniikutan ng buong buhay niya ngayon at ang pangalan ni Blue, hindi imposibleng magawa rin yun ng iba. Damn it. 7 buwan siyang nagtago sa France at tiniis malayo sa pamilya niya upang pilit maitago ang totoo tungkol kay Caitlin at sa lalaking pinaniniwalaan ng pamilya niyang ama nito. Subalit kung kailan inakala niyang ligtas nang hindi mabuko ang lihim niya, kaya pinasya niyang bumalik na sa Pilipinas. Eksaktong dumating naman si Blue. Ngayon pa yata sasabog ang lahat at mabubunyag sa mga taong mahalaga sa kanya ang buong katotohanan. Hindi niya alam kung paano nagawa ni Duke na pagtabihin sila ni Blue sa backseat ng BMW nito habang ito ay umupo sa tabi ng driver sa unahan. Marahil dahil aligaga ang isip niya sa pag-iisip kung paano matatabunan ng husto ang kasinungalingang ginawa niya upang protektahan siya at si Caitlin. Akala niya kanina, kaya ipinadala ni Duke ang isa pang sasakyan ay para sa mga maleta at bagahe ni na Prince. But obviously, it was meant for their brother's whole family. At ang sasakyan naman nito ay para sa kanilang 3 ni na Blue. Seriously, Duchess? How are you? Untag ni Blue sa kanya sa seryosong tono. Ramdam niya ang init ng titig nito sa kanya pero pinananatili niyang nakatuon sa labas ng bintana ang kanyang mga mata. Wala siyang balak na kausapin ito. I heard about your... Duke, kailan nga ba ang recognition day ni na AJ? Tanong niya sa kapatid upang tumigil na si Blue sa pag-uusisa sa kanya. Ang hula niya ay balak siyang usisain ito tungkol sa short-lived affair niya with the Frenchman and the child she had 4 months ago. Sa katarantahan niya noon at sa pangambang malaman ng pamilya niyang si Blue, ang ama ng dinadala niya, natiyak niyang gagawa ng paraan ang mga ito para pakasalan siya ni Blue. Inunahan na niya ang mga ito sa pagsasabing anak niya sa isang Frenchman si Caitlin at hindi kay Blue. Obviously, the news reached him and he believed it. Mula sa sulok ng mga mata niya ay nakita niya ang pagkayamot na dumaan sa mukha nito. Alam niyang hindi ito sanay na iniignora at lalong hindi ito sanay na hindi pinapakinggan. Lalo na niya.
She had always loved hearing his voice. Halos sambahin niya ito kapag nagsasalita ito. Pero hindi na ngayon. Tapos na ang kagagahan niya rito. Tapos na ang walang katuturang pag-inog ng mundo niya rito. Sa March 28, tugon ni Duke na hindi maikakaila ang pagmamalaki sa boses patungkol sa 10-year-old son nitong consistent first honor sa school. Duke only met his firstborn for the first time 4 years ago, but no one could mistake how much of a devoted father he was now. At hindi lang kay AJ, kundi pati sa ubod na kulit na 3-year-old na bunsong anak nitong si Lexine. Sabi nga ng asawa nitong si Jana, kaya raw walang hirap na napagagampanan ni Duke ang pagiging ama ay dahil ayaw nitong maranasan ng mga anak nito ang naranasan nito mula sa biological nitong mga magulang noong sanggol pa lamang ito. You should see my son Blue. Halos kasing tangkad ko na. Ninenervyos na nga si Jana dahil baka manligaw na daw nang hindi niya namamalayan sa bilis lumaki. Patuloy nito sa pagkukwento. Nilingon pa sila sa backseat. Nakangiting napailing si Blue. You sound like a broken record, Duke. Isn't there any other topic you could brag about? Your new car, a new business, hell, even a new mistress. Ani ni Blue sa nagbibirong tono. Sumulya pa ito sa kanya na tila kinukuntsaba siya sa panunudyo nito sa kapatid niya. Kung hindi marahil ito ang nagsabi niyon, ay gagatungan pa niya ang panunukso nito kay Duke. Hindi may minsang ginawa na niya iyon dahil basta may opening sa usapan, wala nang ginawa si Duke kundi ipangalandakan sa lahat ang pagiging ama nito. Lalo na noong ipinagbubuntis ni Jana si Lexine. Ngunit dahil kay Blue, nanggaling ang mga salitang iyon, pakiramdam niya ay iniaanunsyo nito sa kanya ang hindi kaaya-ayang opinyon nito tungkol sa pagiging ama. It was like he was saying he was not interested in being a father like her brother. Yes, Duke, talk to him about something else. Hindi siya makaka-relate sa'yo kasi ang alam lang niya ay kung paano magparami ng lahi. Hindi ang pagtanggap sa responsibilidad sa ganoong gawain niya. Hindi niya naiwasang langkapan ng panunuya ang sinabi niya. Sa isip ay humihingi siya ng tawad sa baby niya dahil isang tulad ni Blue ang ama nito na kailanman ay hindi ito makikilala, matatanggap at maipagyayabang sa iba bilang anak. Kunot noong nilingon niya si Blue pati na si Duke. Hayag sa mukha ng mga ito ang pagkagulat sa sinabi niya. I don't know where you got that idea, but I resent it. As far as I know, I have not impregnated any woman and left her to deal with it alone, Duchess. I may be an utter bastard in your eyes, but I do not know how would I ever turn my back on my child or its mother. Mariing wika ni Blue. Seryosong seryoso ang anyo at tono nito. At kung paniniwalaan niya, iisipin niyang hinanakit ang ekspresyong dumaan sa mga mata nito, na parang nasaktan ito sa mahabang opinyon niya rito. But why should he be hurt by what she thought of him? Hindi naman siya importante rito. But why should he be hurt but what she thought of him? Hindi naman na siya importante rito. Yun ay kung naging importante nga siya rito dati. Pero sa palagay niya, para rito ay isa lang siyang nakakairitang ex-girlfriend dito. A woman scorned to be indulged. Subalit habang nakikita niya ang sensiridad sa mukha nito, nawala ng puwang ang pagdududa niya sa sinabi nito. Mabilis na nag-iwas siya ng tingin dito. Bigla siyang kinabahan. Nais niyang batukan ang sarili sa pag-atake rito. May punto ito. Hindi nito alam ang tungkol kay Caitlyn kaya wala siyang pruwebang maihaharap dito tungkol sa sinabi niya. Ngunit natitiyak niyang hindi siya mali dahil batid niya kung anong klaseng reputasyon mayroon ito pagdating sa mga babae. Marahil nga ay wala itong alam na anak nito sa isang babae o marahil wala talaga itong anak sa ibang babae. Ngunit iba sa kaso na iya.
That last night they made love may not have been that memorable to him, but it was etched in her memory. Iyon ang gabi bago nito sinabi sa kanya na gusto na nitong makipaghiwalay sa kanya. Kaya alam niyang hindi ito gumamit ng proteksyon. Sapat na iyon para paniwalaan niyang ganoon ito maging sa ibang nakarelasyon nito. I have never been careless. The one and only time I failed to protect a woman was when I was out of my head with wanting that woman. Patuloy nito na binigyan ng dagdag na diin ang huling salita. Dagling bumalik dito ang tingin niya. Nagtama ang mga mata nila. Was he telling her that in the midst of the passion that inflamed both of them that night, he forgot his safe-sex practices? Was she really that desirable to him that night? That irresistible? Pero kung ganoon nga, bakit halos ipagtulakan siya dito paalis ng bahay nito kinabukasan? Kulang na lang ay akusahan siya nito noon na nagmamakaawa siyang sipingan nito. Bakit nakaya pa rin itong makipaghiwalay sa kanya? Tumikhim ng malakas si Duke. Fascinating though it is to talk about your sex life, old man. Pero sa tingin ko ay masyado pang inosente ang tainga ni Duchess para sa mga kamundahan mo. Pabirong sabi nito kay Blue. Pero bigla siyang kinabahan sa tila pagbangon ng kuryosidad sa mga mata nito habang nakatingin sa formal na anyo ni Blue. Pilit ang tawang lumabas sa bibig niya. I'm a mother now, Duke. Alam ko na kung paano napapopulate ang mundo. Kunwari ay pabiro ring sabi niya. Umaasang hindi na mag-uurirat ang kapatid niya kung mapo naman ito ang kakaiba sa coded na pag-uusap nila ni Blue. Maybe. Pero wala ka pa rin sa 1/8 ng nalalaman niya. Nagkibit balikat na wika ni Duke. Nakahinga siya ng maluwag nang mawala na ang pagdududa sa anyo nito. Nang sulyapan niya si Blue, akala niya ay relief din ang nakikita niya sa mukha nito. Ngunit mali siya. Nananatiling formal ang anyo nito habang nakatingin sa kanya. Muling bumalik ang kaba niya. Hindi naman siguro ito si Raulo para gustuhing malaman ng kapatid niya ang tungkol sa nangyari sa kanila nang maghiwalay sila. Tinanggap ng pamilya niya na naghiwalay sila dahil kapwa nila desisyon iyon at hindi dahil inayawan siya nito. Hanggang maaari, iyon ang gusto niyang paniwalaan ng mga ito. Kung nakakapagsalita lang marahil ang grand piano na inabuso ni Duchess sa loob ng music room ng villa, kanina pa niyon isinumpa ang susunod na 10 salinlahi ng dalaga. Sa loob-loob ni Blue, kung hindi pa ito titigil, mapipilitan na siyang perasahang buhatin ito at ilabas ng silid. It was bad enough that he had to sit there and try to talk politely to her family. Alam kasi niyang bagaman hindi alam ng mga ito ang tunay na dahilan ng paghihiwalay nila ni Duchess noon, hindi rin komportable ang mga ito sa presensya niya roon. Nagulat nga siya nang magiliw siyang imbitahan ni Prince na sumabay na rito at kay Emily nang hindi sinasadyang magkita sila sa LA noong 1 linggo. Nabanggit kasi niya na balak niyang pumasyal uli sa Pilipinas. Tila nahulaan naman nito ang totoong dahilan niya sa pagpunta sa Pilipinas dahil diretsahang sinabi nito na mukhang nakapag-move on na si Duchess sa naging relasyon ng dalaga sa isang Pranses. He took that as his cue to come back and take what was originally his. Hindi siya makatayo at makalapit dito para sabihin itong itigil na ang pagtutorture sa mga tainga nila. Baka ihagis nito sa kanya ang grand piano pagkatapos ay ipakain sa kanya ang music sheets. Swerte namang tila pareho sila ng opinyon ni Prince sa musical talent ni Duchess dahil lumapit ito sa dalaga at binuhat ito sa baywang palayo sa piano. Napangiwi siya sa matinis na tili ni Duchess at nang sapilitang paupuin ito ni Prince sa bakanteng espasyo sa inuupuan niyang love seat, napalunok siya sa pangamba. Parang mas gusto niyang patugtugin na lang uli ito ang piano kaysa ilapit dito ang leeg niya na batid niyang kanina pa nito gustong pilipitin. Kumusta ka na, Duchess? Malumanay ang tonong tanong niya rito.
Akmang bubuka ang bibig nito at tiyak na maanghang na naman ang magiging tugon nito. Kaya bago nito magawa iyon ay marahang inilapat na niya ang bibig nito ang hintituro niya. No more sassy remarks, Duchess. Subukan nating mag-usap ng maayos kahit ngayon lang. Pakiusap niya rito. Bago ito makasagot ay ginambala na sila ng pagdating ng isang nakaputing babae na may karga-kargang umiiyak na baby. Imboluntaryong nanigas siya sa tensyon. Hati sa dalawang emosyon ang kalooban niya, galit at hinanakit. Tiyak niyang ang sanggol na ipinasa ng babae kay Duchess ay walang iba kundi ang anak nito sa Frenchman na ayon kay Duke ay nakarelasyon nito nang magtungo ito sa France noon. Batid niyang wala siyang karapatang magdamdam. 3 buwan na silang hiwalay nang magkarelasyon ito sa Pranses. At kung rebound relationship man ito iyon, wala rin siyang ibang pwedeng sisihin kundi ang sarili niya. Sa pagbabalik niya sa buhay nito, desidido siyang tanggapin at ariing tunay na anak din ng anak nito. Anumang selos at paninibugho niya ay walang saysay kumpara sa malalim na kagustuhan niyang muling maging parte ng buhay nito. He would have come back to her sooner the minute he learned from Duke about the Frenchman's exit from Duchess' life. Nalaman daw ni Duchess na may itinatago palang asawa ang lalaki, kaya walang pagdadalawang isip na nakipaghiwalay roon ang dalaga at hindi na ipinaalam ang tungkol sa anak nito. Pero kahit atat na siyang balikan si Duchess, pinigilan siya ng munting boses na nagsabi sa kanyang hayaan muna siyang makarecover dito. Wala siyang balak maging rebound relationship din ito dahil determinado siyang sa oras na babawi niya ang pagmamahal nito, hindi na niya ito pakakawalan muli. May I see her? Hiling niya rito na buong suyong inaalo ang sanggol sa mga bisig nito. Saglit na dumaan ang pag-aalinlangan sa anyo nito. Niyuko nito ang sanggol bago nagkibit balikat na inilapit sa kanya ang bata. Nang masalubong niya ang kulay tsokolating mga mata ng sanggol na namana nito kay Duchess, para siyang inaatake sa puso na hindi makahinga. Puno ng puot na ibinalik niya ang tingin kay Duchess na namumutla naman. You bitch! Blue! Hindi makapaniwalang bulalas lang nito, kundi maging ina na nito at 2 hipag. Wala namang reaksyon ng mga lalaki sa pamilya nito. Matamang nakatingin lang sa kanila ang mga ito na tila alam na ng mga ito ang nangyayari niyon. How dare you let another man claim fatherhood to my child? Akusa niya rito. Bumuka ang bibig ni Duchess. Marahil ay para magprotesta. Pero sa huling sandali umangat ang mukha nito at matapang na sinalubong ang galit na anyo niya. You left me, remember? Pero kung sinabi mong dinadala mo ang anak ko, bumalik sana ako at pinakasalan ka. Ha? Salamat pero hindi ko rin iyon tatanggapin. This baby is mine. How could you deprive me of my own child? Nasaktan siya na hindi nito ipinaalam sa kanya ang tungkol sa anak nila. Kahit itanggi pa nito, hindi siya maniniwalang ang Pranses na iyon ang ama ng sanggol. Napakaraming katangian ang bata na hawig sa kanya. Marahas na tumayo siya at walang paalam na umalis. Kung magtatagal pa siya roon, baka lalo siyang makapagsalita ng masasakit kay Duchess. Kailangan muna niyang kalmahin ang sarili at iproseso sa isip niya ang natuklasan. Duchess, listen. Tinangka ni Blue na abutin ang braso niya ngunit mabilis niyang naiiwas iyon dito. Pagkatapos ng masasakit na sinabi nito, maswerte na lang ito na hindi niya pinadapo sa panga nito ang nakakuyom niyang kamay. Hindi pa nakatulong para maibsan ang bigat sa dibdib niya ang kaalamang kampirito ang 4 na kapatid niya at maging ang kanilang ama. Hindi raw tama na itinago niya kay Blue ang kaalamang may anak sila. At lalong hindi raw tama na pinaniwala niya ang mga ito na ibang lalaki ang ama ng anak niya. Paano raw niya naatim na mag-imbento pa ng ibang lalaki gayong mas dapat ay ipinaako na lamang niya kay Blue ang anak nila. Lalo na at mukhang hindi tatalikuran ni Blue ang pananagutan nito sa kanya.
Hindi pa raw siya natuto sa nangyari kina Duke at Cedric na muntik nang hindi makilala ang anak ng mga ito. Her brothers gang up on her pero perming nasa side niya ang mga hipag niya. Nauunawaan ng mga ito na hindi niya gugustuhing pilitin si Blue na pakasalan siya alang-alang sa anak nila. Her sisters-in-law understood that she wanted Blue to marry her because he wanted to and not because he had to. Bagay na siyang tiyak na nangyari kung ipinaalam niya sa pamilya niya ang totoo. I said, "Don't touch me at tigilan mo ang pagsunod sa akin," marahas na sabi niya kay Blue. "You're not being fair." Gigil na hinirap niya ito. Kuyom ang mga kamay sa pagpipigil na maging bayolente rito. Fair? Ako pa ang hindi patas ngayon? Samantalang ikaw itong basta na nga lang umalis at nagtago sa kung saang lupalop ng mundo na parang takot na takot kang hahabulin kita at bibit-bitin pabalik dito. Pahayag niya. I tried to contact you the minute I learned I was pregnant. Pero kahit anong pakiusap ko kay Boston, ayaw niyang ibigay ang lugar na pinagtataguan mo. Kaya kung may dapat kang sisihin, sisihin mo ang sarili mo. Kung hindi ka masyadong naparaning noon mo pa nalaman na buntis ako. Humugot ito ng malalim na hininga. Malinaw na pinipigil nito ang galit. Alam kong may pagkukulang din ako. Pero ibinilin ko kay Boston na kung kailangan mo ako ay agad niyang ipaalam sa akin at ako mismo ang pupunta sa'yo. Hindi talaga niya sasabihin sa'yo kung nasaan ako dahil delikadong sundan mo ako. Nasa gitna ako ng isang sensitibong kaso. Pero kung sinabi mo sa kanya kung ano ang pakay mo sa akin, siguradong ipinaalam agad niya sa akin iyon. Naningkit ang mga mata niya sa galit. Dinuro niya ito sa dibdib. At sa tingin mo, gusto kong ipangalandakan sa ibang tao na babalikan mo ako dahil magkakaanak ka sa akin? Sa palagay mo, iyon ang gusto kong mangyari? Hindi pa ba sapat na sinubukan kong makipag-ayos sa'yo ilang araw pagkatapos ng away natin noon sa apartment mo? Duchess, enough Blue. I had enough of you and your paranoia. Gusto mo ng malayang buhay, di ba? Pwes, sige humayo ka. Hindi ka namin kailangan ni Caitlin. Sandali, gigil na angil ni Duchess sa taong gusto yatang gibain ang pinto sa lakas ng pagkatok doon. Nang makita niya kung sino ang naroon, mabilis na tinangka niyang isara uli ang pinto. Pero mas mabilis si Blue. Maagap na naisingit nito ang kalahati ng katawan sa nakaawang na espasyo kaya hindi niya maisara ng tuluyan ang pinto. What? Kulang pa ang pang-iinsulto mo kaya gusto mo ng part 2? Asik niya rito. Sa halip na sumagot, bumuntong hininga ito bago inilahad ang kanang kamay nito. Ano to? Gulat na tanong niya. Niyuko niya ang malaking pabilog sa puting kahon na iniabot. Sa pagkakaalam ko, regalo ang tawag dyan. Kung gusto mo, bigyan mo ng bagong pangalan. Sagot nito. Hindi niya alam kung nagbibiro o ano. Matamang tinitigan niya ito. Imahinasyon lang ba niya iyon o talagang may pag-aalinlangan siyang nabasa sa lunti ang mga mata nito? Tila hindi rin ito mapalagay. Naroong lumapit ito sa bintana at tumanaw sa labas na parang may hinahanap. Pagkatapos ay lalakad ito palapit sa nakasabit na painting sa tapat ng 4-poster bed at masusing titingnan iyon na animo isang art critic ito. Ilang beses siyang napakurap. Hindi mapaniwalain ang nakikita. Pero wala siyang ibang paliwanag na maisip. Hindi maaaring itanggi ng mga mata niya ang tila pagkabalisa nito. Hindi mo ba bubuksan yan? Anong laman ito? Patay na aso, pusa, daga o bomba? Puno ng pagdududang tanong niya. Inalog niya ang box bago idinikit iyon sa tenga niya. Napailing ito sa ginawa niya. No, it's a gun. Shoot me with it so I won't have to be the miserable wretch who left you carrying my baby. That's why your whole clan wants to kill me. Tumaas ang mga kilay niya. Walang epekto sa kanyang ipinagmumukmok nito. Hindi ko naman birthday. Bakit mo ako nireregaluhan? Kanina lang ay inaaway siya nito.
Ngayon mistula itong Totoy na nakikipagbati sa kalarong inagawan nito ng laruan pero hindi malaman kung paano aamuin ang kalaro. He was uncertain how to approach her and yet he was still defiant as he sought her forgiveness. Alam ko, pero hindi ko naibigay iyan noong birthday mo. Gusto ko sanang ipadala na lang pero naisip kong baka itapon mo lang sa basurahan nang hindi man lang binubuksan kaya... Will you just open the damn box? Wala sa loob na nakagat niya ang ibabang labi habang binubuksan ang box. Nang sa wakas ay tumambad sa kanya ang laman niyon. Napasinghap siya sa magkahalong gulat at pagkamangha. It was an exquisite antique wooden music box. Subalit nang buksan niya iyon, nagkaroon ng lambong ang kanyang mga mata. Sa gitna ay hindi magkaparehang porcelain dolls ang nagsasayaw tulad ng mga nasa koleksyon niya, kundi isang lalaki lang. Nakadamit ito na parang knight habang umiikot sa glass surface ng box sa saliw na green sleeves. At bagaman nakaporma ang mga braso nito na animo may kasayaw ito, nawawala ang lady nito. Tiningnan siya ni Blue ng malakas na tumikhim ito. Sabi ng antique shop manager, ganyan na raw iyan nang ibinenta sa kanya ng may-ari. Siguro sa luma na rin niyan at daming beses ng pagpapasapasa niyan kaya nagtanggal na yung babaeng kapareha ng knight. Anito. Magkalapat ang mga labing ni Yukonia ang pobreng knight. Mistulang napakalungkot nito habang nagsasayaw ng mag-isa. Napakurap siya dahil sa biglang panlalabo ng mga mata niya. Did you give this to me because you want to tell me something? Untag niya dito. Sinalubong na ang tingin nito. Gusto mo bang sabihin na sa pamamagitan nito na hindi mo ako kailangan sa buhay mo? That like this night, your life still goes on without anybody to call your own? Mulagat na napamaang ito sa kanya. What? Saan mo naman nakuha ang kalokohang iyan? Listen, you don't have to take it. Bibili na lang ako ng iba, yung may kapareha na. You don't have to cry. Wala akong ibang ibig sabihin sa pagbibigay niyan sa'yo. Lumunok siya upang tanggalin ang bara sa lalamunan niya. Mabilis na iniiwas niya ang music box sa pangambang bawiin nga nito iyon upang palitan ng iba. No, I like it. Thank you, Blue. Bumuntong hininga ito. Bahagyang napangiti. Humakbang ito palapit sa kanya. Isinalo nito ang mga kamay sa ilalim ng mga kamay niyang may hawak ng music box. Happy birthday, Your Royal Highness. Anas nito bago yumuko at hinagip ng mga labi ang mga labi niya sa isang magaang halik. Sinisigawan niya ang isip niya na isa siyang hangal kung papayag siyang hagkan nito na parang walang panahong namagitan sa kanila. Na para bang hindi niya ito iniiyakan gabi-gabi at nagdasal na balikan siya nito. Pero bingi ang puso niya na labis niyang pananabik dito. Wala iyong ibang gustong gawin kundi patawarin at tanggapin ang nagsusumamong mangingibig niyon. Akmang gugulatin ni Duchess si Blue nang makita niya sa pinto ng silid niya. Galing siya ng park dahil ipinasyal niya si Caitlin na mahimbing nang natutulog sa stroller nito. Sa Glass Lake Inn, pansamantalang tumutuloy ang binata ngayon sa kabila ng alok dito ng mga magulang niya na sa villa ito tumuloy. Nais daw nitong mabigyan siya ng space at oras para mapag-isipan niya kung tatanggapin niya ang alok nitong magpakasal sila. Pero duda niya, strategy lang nito iyon. Halos araw-araw rin kasing bumibisita ito sa kanila ni Caitlin. Kung ano-anong regalo ang ibinibigay nito sa kanya at sa anak nila. Nagdadahilan pa ito na gustong ipasyal si Caitlin pero hindi naman pumapayag na hindi siya kasama. Sinusuyo siya nito at ang anak nila na tila sila lang ang tanging makakapuno sa buhay nito. Minsan, gusto na nga niyang mapangiwi sa mga komikong dialogues nito sa kanya na natuklasan niyang kino-coach pala rito ng magagaling na kapatid niya. Pinagkakatuwaan ito ng mga pasaway na kuya niya dahil aliw na uliw ang mga ito sa nakikitang desperasyon at determinasyon ni Blue na mapapayag siya.
Subalit mas ikinagugulat niya na walang pakailam ito kung pagtawanan man ito ng mga kapatid at hipag niya. Mukhang walang harang na hindi ito lalagpasan, makamit lang ang minimithi nito. Ang totoo, matagal lang nawala ang galit at hinanakit niya rito. Lalo pa nang masaksihan niya ang pagmamahal nito sa anak nila. Kaunting kibot ni Caitlyn ay natataranta ito. Hirap silang lahat na mabawi rito ang sanggol oras na karga na nito. At bagaman hindi pa nakakapagsalita ang anak nila, naikuha na nito si Caitlyn ng educational plan at trust fund para sa paglaki nito. Maya't maya rin ang pasasalamat nito sa kanya na parabang siya pa lang sa buong mundo ang nagsilang ng sanggol. He was trying so hard to show her how much she meant to him. She and their child. Kaya paano pa niya mapipigilan ang sariling patawarin ito na minsan itong naduwag na buksan uli ang puso nito sa ibang tao. Nakadagdag din sa despensa nito ang pag-amin nitong matagal na nitong gustong bumalik sa kanya. Pinigilan lang nito ang sarili dahil gusto muna nitong bigyan siya ng panahong makalimutan ang lalaking inakala nitong ipinalit niya rito sa puso niya. Agad siyang natigilan sa binabalak na pambubulaga rito nang marinig niya ang sunod na sinabi ni Blue sa kausap nito sa cellphone. "Damn you! Where the hell is she?" Galit na singhal nito sa kausap. Magulo ang buhok nito na tila ilang beses na sinuklay ng mga daliri. Paruot parito rin ito sa paglalakad. Tila kanina pa siya nayayamot. "Don't play games with me, Townsend. Sabihin mo kung saan mo itinatago ang mag-ina ko. Kung kinakailangang baliktarin ko." "Who are you looking for?" Kalmado ang tonong tanong niya. Gilalas na napalingon ito sa gawin niya. Nanlalaki ang mga mata na tila hindi makapaniwala. Agad na pinatay nito ang cellphone nang hindi nagpaalam sa kausap. Sa loob ng ilang segundo, akala niya ay mananatiling nayayamot ang anyo nito. Pero nang yukuin nito ang payapang mukha ng nahihimbing nilang anak, bago salubungin ang nagtatakang tingin niya, napalitan ng galak ang ekspresyon nito. Inisang hakbang nito ang pagitan nila. Walang babalang binuhot siya nito at mahigpit na niyakap bago mariing siniil ng halik ang mga labi niya. "Blue! Akala ko umalis kayo. Akala ko iniwan mo na ako." Anas nito sa tapat ng tenga niya. "God, I don't think I can bear if you leave me, lady. I can't bear to lose you again." Lalong humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya nang tangkain niyang kumalas dito. "Ipinasyal ko lang si Caitlyn sa Park, Blue." Mahinahong paliwanag niya rito. Sinunod na niya ang udyok ng puso niya na gantihan ang yakap nito. Ramdam niya ang tensyon sa katawan nito. Marahang hinaplos-haplos niya ang likod nito. Sinisika pa hupain ang pagkaalarma nito. Lumolobo ang puso niya sa pagmamahal dito. Maaaring hindi nga nito tuluyang maamin sa kanya na mahal siya nito, pero walang araw naman na hindi nito pinaparamdam kung gaano sila kahalaga ni Caitlyn para rito. At sa nasaksihan niyang pagpapanik nito kanina na isiping nilayasan nila ito, alam niyang hindi ito basta lang tatayo sa isang tabi sakaling iwan nga niya ito. Maaaring wala nga sa plano nito ang magpakasal o maging ama, pero mula nang malaman nito ang totoo tungkol kay Caitlyn, ipinakita nitong determinado itong gampanan ang mga obligasyon nito sa kanilang mag-ina. "Don't leave me, Duchess. I swear, I'll do my best to make you happy. Just don't leave me. I need you. I've never needed anyone like I need you. Kaya ako umalis noon. Natakot ako sa hindi ko maunawa ang damdamin ko sa'yo. Buong buhay ko wala akong ibang inasahan kundi sarili ko." Anito nang pakawalan siya. Bahagyang nagkaroon ng pag-aalinlangan ang boses nito. Umiling-iling ito na tila naiinis sa sarili. "I hated how you made me feel. I don't like losing control over my feelings. I hated the fact that you made me feel weak inside every time you're with me and even more so whenever you're not around me. In my world, every weakness is exploited and used against you. I didn't like the power you had over me so I ran away.
Kinumbinsi ko ang sarili kong hindi kita kailangan, na mas maayos ang buhay ko noong wala ka pa. Tama ka. Duwag nga ako. Dahil imbis na manatili na kasama mo, mas pinili ko ang nakasanayan kong buhay na mag-isa. Iyong walang tsansang masasaktan ako o maiiwan uli. Imbes na sumagal sa iyo, mas pinili kong talikuran ang inaalok mong pagmamahal. Sinapo niya ang mukha nito. Tumitig ng diretsyo sa mga mata nito. Pakiramdam niya ay sasabog ang dibdib niya sa tindi ng mga emosyong pumupuno roon. Just tell me what you really want to tell me, Blue. Just say it. Masuyong utos niya rito. Enough with all that melodramatic lines. This isn't the movies. Just tell me. I've been waiting to hear it from you a long time. Bahagyang namula ang mukha nito. Dinampian nito ng halik ang mga labi niya. Kapag kuwan ay umakyat ang labi nito sa tungki ng ilong niya, sa mga mata, sa noo, bago bumalik sa labi niya para sa mas mariin at malalim na halik. I love you, Duchess Elizabeth Townsend. Yes, yes, yes! Puno ng tagumpay na hiyaw niya bago nangunyapit sa leeg nito at siniilang halik ang mga labi nito. Pero maya-maya ay inilayo siya nito sa katawan nito. Well, pinigil niya ang sariling mapangiti. Demanding ang tono nito pero kita niya ang kislap ng pag-aalinlangan sa mga mata nito. Tama lang iyon sa tingin niya. Lalo pa at napakatagal din siyang pinaghintay nito. Pinaiyak at pinahirapan. Duchess. Oh, all right. Yes, I love you too. Naging tili ang huling salita niya dahil bigla siya nitong binuhat. Dahil dyan, may parusa ka. Babala nito habang humahakbang papasok sa silid niya. I can't wait, humahagik-gik na sabi niya. Pero bago ito tuluyang makapasok sa silid ay napahinto ito. Narinig nila ang mahinang hagik-gik ni Caitlin na malamang na nagising sa ingay nila. Guilty na napatingin sila sa isa't isa. Oops, nakalimutan natin si Caitlin. Anito na muli siyang ibinaba. Lumapit ito sa stroller ni Caitlin at ekspertong binuhat ang anak nila. Her heart swelled with love habang pinagmamasdan niya ang mag-ama niya. She was going to have her happy ever after with the man she loved and the baby she adored. Ano pa ba ang mahihiling niya? Blue could hardly hold back his smile as he watched Duchess look around his new house. Baka sa anyo nito ang labis na pagkagulat. Malinaw na hindi nito inaasahan ang hitsura ng bahay. Malayong malayo kasi iyon sa dating tinitirhan niya. His old pad was a bachelor's place but this one was more like a woman's dreams house. Hindi man niya gustong aminin sa sarili niya, pero binili niya ang bahay na iyon na ang magiging reaksyon ni Duchess kapag nakita iyon ang laman ng isip niya. Sa tingin mo ba magugustuhan mong tumira dito? Alam kong malayo ito sa laki at ganda ng Villa Yelena, pero ito pa lang ang nakayanan kong bilhin. Huwag kang mag-alala, palalakihan at pagagandahin ko pa ito para sa'yo. Your dad told me that every man should make his wife feel like a queen in the castle he built for her. Wika niya sa masuyong kinintala ng halik ang labi nito. Nananaba pa rin ang puso niya tuwing maiisip niya na asawa na niya ito ngayon. His wife. His to love and to cherish. Ito ang rason kung bakit nag-iba ang misyon niya sa buhay. Ngayon sa halip na pagplanuhan ang pagbura kay Monroe sa mundo, mas pinagpaplanuhan niya ang paggawa ng iba pang miniature duchess sa mundo. A Victorian mansion with 10 bedrooms and an entire forest for a yard is not big enough. Anong plano mo? Ipagpatayo ako ng bahay na dadaig sa White House? Natatawang naiiling na wika nito. May pagdududang tinitigan siya nito. You kept some of the money you inherited from your grandfather, didn't you? Akala ko idodonate mo na iyon lahat sa iba't ibang charities. I put away some of it para kay Caitlin at sayo. Pero kung hindi ako pinigilan ni Boston noon na ipasya kong ibigay iyon lahat sa charity, malamang ikaw ang bubuhay sa pamilya natin ngayon. Biro niya.
Matamis na ngumiti ito. I wouldn't mind. I would. Mabuti na lang at malaki ang sweldo ko sa Cloak and Dagger. I can still support you and the lifestyle you're used to. Hindi yun importante sa akin, Blue. Ang mahalaga sa akin ay ikaw. Malapad na ngumisi siya. I know. Baliw na baliw ka kasi sa akin. Tudyo niya rito gayong ang kabaligtaran niyon ang totoo. Binuhat niya ito at nagdudueto ang mga halakhak nila na umakyat sila sa hagdan. Pero bago pa sila tuluyang makaakyat, tumunog ang cellphone niya. Umungol sa pagkayamot na ibinaba niya ito at kinuha ang cellphone niya. Ire-reject sana niya ang tawag nang makita niyang si Boston ang tumatawag. Nagtatakang nagkatinginan sila ni Duchess. What is it, Boston? Taniya nang sagutin niya ang tawag nito. Hey man, remember that the Duchess said about the woman who claims to know the whereabouts of the real Royal Townsend? I sent Jane to the address written on the letter. She found the woman. And damn, inamin ng babae na ang ate niya ang isa sa mga dumukat kay Royal. Pagbabalita nito, pinalaki raw ng ate niya ang bata bilang anak nito pero mahigit 15 taon nang patay ang ate niya. Unfortunately, the last time she heard anything about Royal was 3 years ago. Apparently, the heir of the Townsend billion has now gone missing in the wilds of Africa. Shit! Yap! Tinapos na niya ang tawag at kunot noong tumingin kay Duchess na halos idukdok na ang tainga sa cellphone niya kaya sigurado siyang narinig nito ng lahat ang sinabi ni Boston. My brother is alive. I knew it. The real Royal is alive. Napailing siya. Mukhang ang good news lang ang narinig nito. Yeah, looks like it. But it seems he's still missing. What a blast that news would be to your parents, ha? Oh, sambit nito. Oh is right. But for now, let's forget about him. Mabuti pa nga. So, where were we, Chandler? Muli niya itong kinabig sa bewang. Right here, my Duchess. At dito po ay nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Duchess at Blue. Huwag kang maghanap ng taong makakaintindi sa'yo. Ang hanapin mo yung taong kahit hindi ka naiintindihan, hindi ka pa rin iniiwan. At lagi po nating tatandaan at sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa'yo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan nyo ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po, God bless at ingat po tayong lahat.